Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Isang maulan na hapon. Alam nyo, natutuwa ako pag umuulan eh. Malamig, magandang simoy ng hangin. It's a refreshing day kung tutuusin. Tapos na po ang Pasko. Papasok po tayo sa isang napakagandang taon. Sinabi ko pong napakaganda dahil punong-puno po ng pag-asa. Alam nyo, marami po sa atin ang naglo-look forward sa isang bagong taon na umaasa na magkaroon ng mas maayos na 2021 kumpara sa 2020. That's not a bad thing. Actually, we should have that attitude. Diba? May mga plano tayong ginagawa, may mga bagay-bagay tayo na gustong gawin. And we're praying to God na sana, by God's grace, mawala na yung pandemic. Diba? Alam niyo po, in a world where people are being taught to rely on themselves, sa isang mundo po na ang itinuturo sa atin ay magpakatatag, gawin natin ang gusto natin, sundin natin ang puso, magpakatapang tayo at gawin natin ang ating nais gawin, medyo nalulunod po dun sa usapin na yon yung pagsunod sa Panginoon. Sa pagpasok po ng 2021, marami po sa atin ang nagmamatapang, wala pong masama doon, na hopefully maayos po ang 2021. Hopefully magawa natin yung mga bagay na dapat nating gawin. And hopefully kayanin natin ang bagong taon. On the other hand po, marami rin po ang tumitingin sa bagong taon with uncertainty. Hindi naman po dahil sa natutuwag, pero it's more of nababagabag, nag-aalala. Let me give you an example. Ngayon pa lang, marami na nagtatanong, may lockdown po ba sa 2021? Hindi po ba? Bagabag yan para sa atin. With the new strain coming in, at sabi po nila, nakapasok na raw sa Pilipinas, marami pong natatakot. Magkaka-lockdown po ba? To the extent na mas takot sila magkaroon ng lockdown kaysa dun sa bagong strain or vice versa. There are uncertainties na pwede nating pasukin this 2021. Posible rin na mag-carry over yung mga problema ng 2020 papasok ng 2021. Just recently, December 25, nayanig na naman po kami rito sa South dahil sa Taal. Yun nyo, intensity 6 yung volcanic tremor na binuga ng Taal. Diba? At may mga earthquake sa South at the same time. Sabi namin, ano ba naman to? Patapos na yung taon, may pahabol pa. Diba? So, hindi po natin alam, marami pong uncertainties. Let us admit, may mga bagay na hindi sigurado. Or may mga bagay na hindi natin alam. But for one thing, there is one very consistent thing that we can depend on. And that is God. The same situation po nung kinausap po ng Panginoon through Moses ang mga Israelita. Yun po ang babasahin natin ngayon sa Deuteronomy chapter 31. Papasok na po sila ng promised land, and sadly, first uncertainty, si Moses hindi pwedeng sumama sa kanila. Moses will die before he gets into the promised land. Nakarating lang po sa promised land si Moses nung panahon ni Kristo. Mababasa niyo po yun sa Gospels. Pero hindi siya nakapasok because of disobedience. Kung magbabalik tanaw po tayo, inutos sa kanya ng Panginoon, nakausapin yung bato na naghahanap po ng tubig ang mga Israelita. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, napikon po si Moses. Na-trigger si Moses. Diba? Hindi niya napigil yung galit niya, hinampas niya yung bato. That is disobedience to God because that rock symbolizes the Lord Jesus Christ. Disobedience. Yun po ang naging bunga
ng disobedience ni Moses. Bakit ko po ini-emphasize yun? Malaking bagay po yung obedience when it comes to God. It's a very big deal. So, papasok na sila, hindi makakasama si Moses. Ang bagong mamumuno sila sa kanila si Joshua. Although, the people knows Joshua, pero this will be the first time na siyang magiging overall leader. Anong certainty na kakayanin ni Joshua yung leadership? And at the same time, papasok sila sa promised land na may mga higante, may mga malalaking armies. Kakayanin ba nila? Ito po ang sitwasyon ng mga Israelita dito po sa babasahin natin. Yun po ang konteksto kung bakit sinabi ng Panginoon ang mga katagang ito. Sabi po ng Panginoon, "Be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them." Because of them, referring to the people in the promised land. Yung mga tao na harapin nila na kailangan nilang talunin sa digmaan. "For the Lord your God goes with you, He will never leave you nor forsake you." May the Lord bless the reading of His word. Now, we should bear in mind na nung ibinigay ng Panginoon ang promised land sa kanila, ibinigay niya yung pangako na magiging kanila yung promised land. Hindi po binigay ng Panginoon yung promised land sa kanila in a silver platter. Ibig sabihin, bakanteng lote, walang kalaban, i-occupy mo lang. Di ba? Para kang bumili ng bahay at lupa, pagbigay sa'yo, okay na. Hindi po ganun yun. Nung ipinangako ng Panginoon ang promised land, may kasamang utos yun. Kailangan talunin nila sa digmaan yung mga nakatira doon. Bilang parusa doon sa mga nakatira doon. Dahil yung mga nakatira doon, sinuway nila ang Panginoon. Again, disobedience. Kung ano-anong klaseng Diyos-Diyosan ang sinasamba nila, yung mga religious and moral practices nila, so corrupt. Gusto na silang kalusin ng Panginoon through Israel. And it will not be easy. Kailangan nilang bayaran ng dugo, kailangan nilang magpagal, kailangan nilang magsakripisyo bago nila makuha ang promised land. But the assurance that the promised land will be given to them is there if they obey God. Ano pong punto natin dito? Marami pong pangako sa Biblia. Napakarami. Marami tayong kine-claim na pangako sa Biblia, which is a good thing. We should claim God's promises for us. But it doesn't mean that God promised something to us. It doesn't mean that everything will be awarded to us in a silver platter. There are things na binibigay sa atin ng Panginoon na walang bayad. Unang-una, yung kaligtasan natin sa Panginoong Jesucristo. Diba? Libre yan, regalo yan, walang bawian yan. Binigay ng Panginoon ang kanyang anak, ipinako sa krus, namatay at nabuhay naman muli, para iligtas ang ating kaluluwa at yun ay libre. Wala kang pinaghirapan doon. Tinanggap mo lang ang Panginoon. Nang may pananampalataya, yun lang. Pero yung mga ibang pangako ng Panginoon, kailangan mo magtrabaho. Ibinigay sa iyo yun, yung pangako sa iyo. Pero kailangan mong pagpagalan. Di po ba? Hindi porket nangako ang Panginoon, hindi ka nakikilos, hihiga ka na lang. Diba? Pinangako sa iyo ng Panginoon na may plano siya para sa iyo. I have a lot of plans for you. Plans to make you prosper. Nangako ang Panginoon, di ba? He will make you prosper. Pero hindi ibig sabihin nun, uupo ka sa isang sulok, hihintayin mo lang ang Panginoon. Pag hindi binigay, sasama ang loob mo. Dahil hindi tinupad ang Panginoon. Hindi po ganun yun. Hindi po ganun. The same thing with 2021. Tayo, katulad ng mga Israelita, ay papasok sa isang bagong taon naman tayo. Ang mga pangako ng Panginoon nandiyan dyan. Hindi po nawawala yan. Nandiyan pa rin ang pangako ng Panginoon. Wala pong anak ang Diyos na hindi niya pinagpala, na hindi niya ginabayan, na hindi niya binigyan ng maayos na buhay. And all of us are looking forward to a new year. Perhaps hopeful,
for a better year. Ang sabi sa atin ng Panginoon, be strong and courageous. Magpakalakas ka at maging matapang ka. Bakit? Diba? Yung pa lang yung pa lang, be strong and courageous. Nung sinabi pa lang ng Panginoon yun, ibig sabihin yan, may haharapin ka. The uncertainty is there, the problems are there, the challenges are there, and God knows it's there. He will not remove it. He will not. Because that's part of the plan. Di ba? Be strong and courageous. Do not be afraid. Alam mo nung sinabi niyang be strong and courageous, matatakot ka na Di ba? Pero may sunod kagad, do not be afraid. Bakit? Huwag kang matakot sa kanila. In this case, sa konteksto ng mga Hudyo during that time, huwag kayong matakot dun sa mga bansang kakalabanin nyo. Sa atin, huwag kang matakot dun sa haharapin mo. Huwag kang matakot. Dahil ang Panginoon ay kasama natin, hindi tayo iiwanan, hindi tayo kakalimutan. Himayin po natin ang konti para mas ma-appreciate natin ang salita ng Diyos. Itong pangako ng Panginoon sa atin para sa bagong taon. Ano yung command niya? Ano po yung utos niya? Ang utos niya po be strong. Unang-una. Magpakalakas ka. Be strong. Bakit be strong? Dahil hindi po madali yung haharapin natin. Be strong kasi it will take a lot of us. Physically, mentally, emotionally. Hindi po madali. That is why we also need to be fit. We need to be healthy. Hindi ka pwedeng maging strong kung hindi ka healthy. Hindi po figurative yung strong na yan. Hindi po. You need to be strong. First and foremost, spiritually. Kumusta po ang relasyon mo sa Panginoon? How can you be strong spiritually kung hindi mo inaasikaso yung spiritual na pangangailangan ng kaluluwa mo? Diba? At ano ang pagkain ng ating kaluluwa? Ang salita ng Diyos. Yan po ang tinapay na tunay na nagpapalakas sa atin. How can we be strong spiritually kung nakakaligtaan natin pakainin ang ating kaluluwa? Mga kapatid, kailangan pong kumain ng kaluluwa natin araw-araw. Basahin ang salita niya, mag-quiet time ka, mag-meditate ka sa salita ng Diyos, makinig ka ng preaching during service, online service. Kailangan mo yan. Kailangan natin yan para pakainin ang ating kaluluwa. Ang hirap sa atin, pinapakain natin yung physical na katawan natin, pero malnourished naman yung kaluluwa natin. We need to feed our spirit. We need to feed our soul. Kailangan po natin ang salita ng Diyos. Huwag po natin kakaligtaan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi papasok ka ng digmaan. Katulad ng mga Israelita, papasok sila ng digmaan. Ang digmaan natin hindi physical. Ito po ay spiritual. Natatandaan niyo po yung preaching natin tungkol sa strongholds. Diba? Tuwing may ma-encounter kang problema, nagre-react ka. Negatively or positively. When you react negatively, yun po yung mga strongholds natin sa utak natin. Nag-worry ka, nag-iisip ka na ng mauutangan, nag-iisip ka na ng kung ano-anong negatibo. Bakit? Yun yung kapit sa utak natin. Especially when we're not spiritually healthy. Paano mo tatapatan ng salita ng Diyos yung mga bagay na ito kung hindi mo alam ang salita ng Diyos? Diba? The only way Jesus was able to overcome yung temptation sa kanya sa wilderness, I would say the only way, but I would say the way He handled the temptations, the trials in the wilderness is through God's Word. Hindi niya sinasagot ng sarili niyang salita ang demonyo.
Sinasagot niya ng salita ng Panginoon. Magagawa mo ba yun? Hindi natin magagawa yun kung hindi natin kabisado o hindi tayo babad, hindi tayo nagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Wala po tayong panlaban. Dahil ang salita ng Diyos ay isang espada. Isang espada na doble ang talim, na talagang tumatagos sa puso at isipan ng bawat nilalang. Hindi po natatakot ang demonyo pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Mas natatakot yan pag ginagamit mo na ang salita ng Diyos. We need to be spiritually healthy. We need to know His Word. We need to be fed by His Word. Of course, kailangan natin maging mentally healthy and physically healthy. This is the temple of God. In this coming year, kumusta po ang physical health mo? Ang mental health mo? When you say mental health, kailangan po nating ayusin ang ating kaisipan. Malaking tulong po yung spiritual maturity, yung spiritual health natin sa ating mental health. When it comes to mental health, ikaw ba ay laging nai-stress, nagpapahinga ka man ba? Diba? Nililibang mo man lang ba? I'm just saying the basics here. If you want something more in-depth, kailangan nating mag-imbita ng isang psychiatrist, isang professional counselor. Pero I'm just telling you the basics. How do you handle stress? Stress na stress ka na, nagpapahinga ka man lang ba? Natutulog ka ba? Ang tulog po, importante yan sa mental health. Pag kulang ka sa tulog, hindi po nakakapahinga ang utak natin. Hindi po tayo nakakapag-function ng maayos. Kaya prone ka sa stress. Diba? You worry. You overthink. You have anxiety, depression. Malaking bagay po ang pahinga, ang tulog. Malaking bagay po yung may kausap ka. Unang-una, kinakausap mo ba ang Panginoon? Do you meditate? Alam niyo ba ang nagagawa ng malakas po ang nagagawa ng prayers when you in meditation? When you pray to God, you talk to God, napoprocess mo yung emotion mo, napoprocess mo yung nasa isip mo. When you meditate on His Word, yung calmness, yung nare-relax ka sa salita ng Diyos. Malaking tulong yun. Pero in spite of all this, hindi po nawawala, baka kailangan na natin makipag-usap sa isang professional. Baka may mas malalim po tayong pangangailangan. Yan po yung mga professional counselors, yan po yung mga psychiatrists. Kailangan din po natin yan. Pero we need to look after our mental health. Then we need to look after our physical health. Kumakain ka ba ng maayos? Kumakain ka ba ng tama? Nag-e-exercise ka ba? Baka naman lagi ka nagpupuyat. Sa pulang physical and mental mo doon. Nagpapalipas ka ng gutom sa pulang physical and mental mo doon. Lagi kang umiinom. Hindi lang basta inom. Lunod. Lalo di sa holiday. Hindi po maganda sa katawan yan pag sobra. Hindi rin po maganda sa isip at sa emosyon niya. Nakaka-trigger po yan ng anxiety and depression. So overall, we need to be strong physically, mentally, emotionally, but most of all, spiritually. The command given to us by God is be strong. Magpakatatag ka. Are we doing this? Next is be courageous. Maging matapang ka. Alam mo, I've met a lot of people who are really, really courageous. I have soldier classmates, officer classmates. Unquestionable po ang tapang nitong mga ito, lalo na pagdating sa digmaan. Matatapang po ang mga ito, subok na subok. Pero yung courage, hindi lang po nakikita yan sa kaya mong pumatay o kaya mong depensahan ng sarili mo. Ang sabi po ng being courageous is to face whatever adversity
whatever challenge that we are about to face. In the case of the Israelites, it's the war with the other nations. In our case, anong klaseng digmaan po haharapin natin? Mga digmaan, mga challenges po tungkol sa ating pamilya. Kailangan natin magtrabaho, kailangan natin maghanap ng trabaho. Maging matapang ka, alam natin na ang COVID na hindi dyan, pero kailangan natin harapin. It's the new normal. We just have to take the necessary precautions. Huwag po natin kakalimutan. Face mask, face shield, ugas ng kamay, alcohol, ingat po. It's inevitable. Lalabas ka, magtatrabaho ka, kailangan mo maging matapang. Pero kailangan po, maging wise ka rin. Diba? Hindi yung, sabi ng Panginoon, matapang ako, so sugod. Hindi yun. Hindi po ganun. Mag-ingat din po tayo. Diba? Yun po ang essence of being courageous. Kinagamit pa rin natin ang utak natin. We need to be strong enough to face these adversities. Courage. Courage without fear is being reckless. Ang pinag-uusapan po natin ditong courage ay may kasamang takot sa Panginoon. Ibig sabihin, may kasamang pagtitiwala. Yung kanina sa be strong, may kasamang pagtitiwala sa Panginoon yun. Ngayon naman yung courage natin, may kasamang pagtitiwala sa Panginoon at gabay ng Panginoon. Hindi tayo sugod na sugod. Pero kailangan nating maging matapang kung kinakailangan. There are a lot of uncertainties. Hindi rin po applicable dito yung masyadong pa-safety. Ayoko magtrabaho. Ayoko lumabas kasi baka magka-COVID ako. Paano ka kakain? Kailangan mo magtrabaho. You need to find a way. You need to be brave enough, strong enough to face this challenge. Kami pong mag-asawa, nagpupuri kami sa Panginoon. Maaga po kami na itinransfer ng Panginoon from corporate work to online work. That was back in 2011 pa. Kaya nang nag-hit po ang COVID, hindi kami, naapektuhan pa rin kami, syempre, pero madali kami nakapag-adjust kasi nasanay na po kami magtrabaho sa bahay, online work. Ganun din po tayo. Kailangan nating humanap ng paraan, kailangan nating maging matapang para harapin yung mga challenges sa buhay. Kailangan natin mag-adapt. Hindi pwede na talo na tayo. Hindi tayo niligtas ng Panginoon para matalo. Hindi po, panalo po tayo. Basahin niyo po ang Biblia. Hanggang dulo, panalo po tayo. We just have to be courageous enough na dumaan dun sa mga pagsubok na haharapin natin para po makuha natin yung panalo na ipinangako ng Panginoon. Kaya nga po pagkasabi niyang magpalakas ka, magpakatatag ka, at maging matapang ka. Bakit? Huwag kang matakot. Kasi alam mo na nung sinabi ng Panginoon na magpalakas ka, nung sinabi ng Panginoon na magpakatatag ka, nung sinabi ng Panginoon na maging matapang ka, alam mo na may haharapin ka. Nakakatakot yung haharapin mo. 2021 is a year of uncertainty. Hindi mo alam kung anong haharapin mo. Pero ang utos ng Panginoon, huwag kang matakot. Do not be afraid. Wag. Bakit? Anong assurance na binigay niya? Meron siyang assurance na binigay. Ang sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita tatalikuran. 2 things. I will never leave you nor forsake you. Alam niyo po, madalas kong bukang bibigyan because that is the only thing I can count on. God telling us, promising us like the Israelites, hindi kita iiwan, hindi kita tatalikuran. Una, hindi kita iiwan. Ibig sabihin, nasa tabi lang natin siya. Ano man ang mangyari, hindi siya alis sa tabi natin. Hindi
Di ba napakalaking bagay noon? Kahit gaano kahirap, gaano ka-imposible yung haharapin mo sa 2021, hindi po aalis ang Panginoon sa tabi mo. Yun ang pinangako niya. Hindi ka niya pababayaan. We have to go through it. We have to go through it. Mahirap yun eh. Mahirap yung dadaanan natin. Mahirap yung kakalabanin natin. Hindi tatanggalin ng Panginoon yung hirap na yun. Yung trial, yung pain, yung sorrow, yung sacrifice, it will still be there. But the thing that He guarantees, I will never leave you. Alam mo, this 2020, marami sa mga kapatid natin ang dumaan sa napakaraming problema. Bukod sa pandemya, nawala ng trabaho ang mga ama ng tahanan, nasunugan, binagyo. Alam mo, natuwa ako nung nakita ko yung post ng isang kapatiran natin sa Gloria 5. Sinabi niya, pinicturean niya yung iskinita na nasunog. Sabi niya, dahan-dahan nakakabangon na yung mga tao rito. Maraming miyembro ng simbahan na nandun sa iskinitang yun. And I myself will attest to the fact that they have a better place now than before. Because God never left them. He went with them nung nasunugan, umiyak kasama ng mga tao, and by the grace of God, walang namatay. Nung nag-hit yung bagyo, hindi sila binaha. God was able to protect them. And when all this, maraming tao, maraming organisasyon at ang simbahan, hindi po tumutigil ang tulong sa kanila. And all of this galing sa Panginoon. Because He promised He will never leave you. Kaya lang, Pastor, paano pag nagkamali ako? What if I make the wrong decisions? What if I fail? What if nagkasala ako? Ano sabi dun sa kasunod? I will never forsake you. Hindi kita iiwan sa ere. Sa ating lingwahe ngayon. Hindi kita ilalaglag. Alam ng Panginoon magkakamali tayo. Alam ng Panginoon posible tayong bumagsak. But that doesn't mean iiwan niya tayo. Yes, there will be repercussion. Yes, there will be sin that needs to be paid. Meron niyang, may bunga yan. Magkakabunga ang kasalanan. Nagkamali ka, nahulog ka sa kasalanan. May pagbabayaran ka. The repercussions of sin. But it doesn't mean that God will turn His back on you and simply give up just because you fail. For all you know, failure is also part of the plan. Hindi kasama sa plano yung kasalanan, pero yung pagkakamali, yung pagkakabaksak dahil sa mga maling desisyon, don't tell me hindi na factor in ng Panginoon yun. All things work together for good to them that love God. Let us look at the patriarch David, King David. Si Haring David po ay maraming maling ginawa sa buhay niya. Ang pinakamalaking mali na ginawa niya ay yung bumaksak siya sa kasalanan kay Bathsheba. Napakalaking kamalian nun. To the point na yung naging bunga ng kanilang pagkakasala ay namatay yung bata. Di ba nadama yung bata dahil sa kasalanan ni David? Yun po ang bunga ng kasalanan. Lahat ng kasalanan, kahit pa Kristiyano ka na, may bunga, hindi ka ligtas doon. May palo. Pero bakit tinatawag ng Biblia si David na a man out of God's heart? Which is quite unusual for somebody who is an adulterer, a murderer, and an adulterer. Bakit? Because he has a repentant heart. He knows when he committed sin, he sinned
against God. Nung kinonfront siya ng propeta dahil doon sa mali na ginawa nila kay Bathsheba, nagsisi siya ng kasalanan niya. The same thing. The Lord will not forsake us. So whenever we fall, whenever we sin, it is very important that we bow our knees and ask God for forgiveness. Dahil ang Panginoon hindi ka iiwan, hindi ka tatalikuran. And it's just right that every time we fall, we ask God to forgive us. God is fulfilling the end of His bargain. This is His promise. I will never leave you nor forsake you. This coming 2021, that is God's promise for you. 2021 might be uncertain. Hindi mo alam kung may trabaho ka pa o magkakatrabaho ka. Hindi mo alam kung magkaka-COVID ka o hindi. Hindi. Pero ang sabi niya, be strong and be of good courage. Do not be afraid. I will never leave you, neither will I forsake you. This 2021, hayaan po natin na hawakan ng Panginoon ang ating kamay. Sumunod po tayo. 2021, are you ready to obey God? Handa ka na bang sumunod? Obedience is always given honor by God. God honors obedience. And the blessing is always there. But let us not obey just because of the blessing. Hindi po. Being with God, obeying God, and being in the presence of God is the safest place on earth. And it's the blessed place on earth. If only we will wholeheartedly obey Him. Napakasarap pong sumunod sa Panginoon. Since 1986 until now, from the time I came to know Christ as Lord and Savior in 86, hindi po nagkulang sa akin ang Panginoon. And in spite of my failures, in spite of the wrong decisions, in spite of falling into sin, He is always there, waiting for me with a repentant heart. Hindi po nagsasawa ang Panginoon sa atin. Tandaan mo, you might have made a lot of mistakes in your life, especially this 2020. You fell into sin. You made wrong decisions. Hindi ka iniiwan ng Panginoon. You just have to tell Him, Lord, I am so sorry. Please forgive me. Let us enter 2021 with a clean heart. Kung may natitira pang kasalanan sa puso natin, kung may natitira pang pagkakamali, kung may mga natitira pa na kinikimkim kang kasalanan, galit, isuko mo sa Panginoon ngayon yan. Isuko mo sa Kanya at sumunod ka sa Panginoon. He gave His promise. I will never leave you nor forsake you. He didn't stop there. Maging matapang ka, magpakatatag ka, at huwag kang matakot. Hindi kita iiwan, hindi kita tatalikuran. Napakastamis ng pangako ng Panginoon sa atin this 2021. Kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo sa Panginoon, bakit hindi mo isuko sa Kanya? Give Him all the sin. Tell Him to forgive you. And let us all enter 2021 victoriously through Christ Jesus. Manalangin po tayo. Panginoon ko, aking Ama, tunay nga po na napakabuti mo sa amin. You have helped us through 2020. It's a difficult ride, pero hindi mo kami pinabayaan. Now we're facing 2021 with hope in uncertainty.
with hope in the midst of adversity. Alam po namin na hindi mo kami pababayaan. Lord, kung ano pang mga kasalanan pa ang natira this 2020, mga pagkakamali, mga bagay na ginawa na nakalabag sa iyong salita, Panginoon, patawarin mo po kami at tulungan mo po kami na pumasok ng 2021 na may malinis na konsensya, malinis na puso. Muli, Panginoon, patawarin mo po kami. Linisin mo po kami ng banal na dugo ni Kristo. At sa aming pagpasok sa 2021, naway pasukin namin to nang merong malambot na puso, andang sumunod sa iyong salita. Dalhin mo po kami sa inyong presensya, hawakan ng aming kamay, gabayan kami, at ang iyong proteksyon, Panginoon, hindi lang po dahil sa COVID, kundi sa buhay na ito ay maging amin. Lord, I lift to you your people, and I pray that you protect them first and foremost from COVID-19, and I pray that you would bless them and keep them safe. In their houses, let Jesus reign, and in their mouth, let the praises of babes say, praise be the name of Jesus Christ. Lord, we surrender all these things to you. In Jesus' mighty name, amen and amen. So are you ready to obey God? I pray that you do. Surrender all your baggages from 2020 to God. All the sin, the lifestyle, everything. And let us enter 2021 with an obedient heart, trusting God, holding to His word. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. As we look forward to 2021 in a couple of days' time, panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Muli, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa Panginoon. Thank you for joining us. At kung meron po kayong mga prayer requests o katanungan, PM lang po. We'll be more than happy to talk to you. We'll be more than happy to assist you. We will be more than happy to pray with you. Thank you very much. Short announcement para po sa mga taga Gloria 5, according to what Pastor Alex and I has discussed, pagkatapos na po ng lockdown yung distribution ng mga regalo. I-announce po natin yan. Okay po, thank you very much. Mula po sa Appraise Church at sa aking pamilya, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa Panginoon. Thank you for being with us. Have a blessed Sunday. God bless you all.